Ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo. Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi totoo po yung sinasabi namin doon. So, sinumpang sinaysay namin. Parang naguguluhan pa kami noon. Sana yung mga nagkaso sa amin na napakarami po ay maawa po sila sa amin. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero walang sasama na doon sa 14? Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina Yan mga boss, hindi lang sumama doon sa 4 na walang bayag, inaresto agad. Talaga naman. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyong lahat. So welcome back sa panibago nating video na kung saan pag-usapan at balikan lang natin yung paglantad ng 18 ex-marine na kung saan napakaganda ng kanilang adhikain at kahit na siguro majority sa ating mga kababayan ay natuwa dito sa ginawa ng 18 ex-marines na paglalantad sa katotohanan para sa ating bayan. So para maunawaan natin, halika panoorin natin ang kaganapan sa unang araw ng paglantad ng mga ex-soldiers o mga dating sundalo mga boss. Halika. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Sundalo sa ating bayan. Dito mga boss sa sinabi ni Attorney Lily Baligod, ang daming natuwa at umaasa mga boss na dito magsimula yung totoong investigasyon sa flood control scandal para mabulgar yung kalukuhan ng mga politikong magnanakaw mga boss. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldi Co na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Kinumpirma rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-malitang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadetalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay?
Townhouse, Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balikan yung tatlong vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Inireklamo ng perjury at cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes. So ayan mga boss, kung matatandaan yung mga boss sa unang araw ng paglantad ng mga dating sundalo, isa nga dito sa nabanggit yung pangalan ni Senador Antonio Trillanes mga boss, na kung saan nagsampa agad ng kaso laban dito sa mga dating sundalo mga boss. Inireklamo ng perjury at cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes ang 18 nagpakilalang dating sundalo na nagdawit sa kanya sa pagtanggap ng flood control kickbacks. Nanindigan naman ng mga dating sundalo sa kanilang isiniwalat. May report si Von Aquino. Minamaliit, ginigipit at pinagdududahan. Ganito raw ang ginagawa sa mga nagpakilalang ex-Marines at dati umanong security ni Zaldico. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Wala silang tinukoy na tao o grupo sa likod ng anilay panggigipit. Pero tanong nila, bakit hindi iniimbestigahan ang isiniwalat nilang male-maletang pera na kanila raw inihatid sa ilang politiko, personalidad at opisyal kabilang si Pangulong Marcos? 5 malita po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Iniimbestigahan na ng NBI ang kredibilidad ng kanilang kwento at akusasyon. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na criminal case. Kasama raw sa iniimbestigahan ng mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Ang ganda ng sinabi nitong isa, hindi kami pro Duterte lahat, hindi kami pro BBM. Boss, anyari boss. Parang may naamoy ako boss. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Napakaganda ng sinabi mo. Anyari. Binawi ng 4 sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Ito na yung nangyari mga boss. Dahil yung 8 sa mga dating sundalo kinausap ni Ombudsman Remulla. Ito na yung nangyari ngayon. So kung matatandaan nyo nung kasagsagan ng investigasyon ng flood control, lahat na dinala ni Boyeng Remulla sa opisina niya, isa na nga dito si Engineer Alcantara, Bernardo, dinala yan sa opisina ni Ombudsman mga boss. Tapos ngayon, ginawang state witness ni Ombudsman. So tandaan nyo yan mga boss ha, yung dalawang ito, ginawang state witness dito sa flood control scandal mga boss. Ganun katindi si Remulla mga boss. Baka mga boss, ito na yung isa sa mga dahilan kung bakit bumaliktad yung 4 mga boss. Binawi ng 4 sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang salaysay na naghatid sila ng male-maletang pera para kina Pangulong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Binabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. May mga pangako po sa amin. Sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Hindi totoo po yung sinasabi namin doon. So, sinumpang sinaysay namin. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sana yung mga nagkaso sa amin na napakarami po ay maawa po sila sa amin. Ayon sa kanila, pumirma sila ng joint affidavit noon dahil sa pangakong pera. 3 raw sa kanila ang pinilit pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa.
Gawa na raw noon ng sinumpaang salaysay at pinagbantaan umano silang kakasuhan kung hindi ito pipirmahan. Ngayon, meron na silang affidavit na sila mismo ang nagsulat at wala raw namilit. Sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Ombudsman at ni Attorney Baligon na unang nagpakilala sa grupo ng mga Ano kaya ang kapalit dyan mga boss? Ano kaya ang kapalit dyan sa pinirmahan yung affidavit? Kanina kasama ni Baligod ang isa sa So ito na ang resulta mga boss, panoorin nyo, panoorin. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person. Yes po, ma'am. Oh, pero walang sasama na doon sa 16. Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina. Ayan na mga boss. So yan na, kitang-kita na. Kung hindi ka umayon sa kanilang gusto, ito ang mangyari sa'yo. Pulungan ang bagsak mo. Ayan. Ang lupit. Ang lupit. Kanina kasama ni Baligod ang isa sa mga miyembro ng grupo na si George Villalon. Ang sabi ni Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Siya man daw ay inalok din pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person. Yes po, ma'am. Oh, pero walang sasama na doon sa 16. Wala po. Isa si Villalon sa inaresto kanina matapos maglabas ang Las Piñas Regional Trial Court ng arrest warrant para sa grupo dahil sa 4 counts of perjury. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pira. Ang lupit ang paninindigan dito ni George Villalon. Ang lupit. Biro mo, 25 million. Saan mo yan hanapin? Pero pinairal niyo yung paninindigan niya mga boss. Kasama sa binawing aligasyon ng kanyang mga kasamahan ang paghatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam, bagay na kanila nang itinanggi noon. So ayan mga boss, kung sino yung hindi nyo nakita dito sa dinampot ng mga pulis, so yun na yung nag-tridor sa kanila. Yun na yung mga ex-marine na walang bayag, walang paninindigan. So yun yung nakakalungkot na parte mga boss. Dahil yung mga taong inaasahan mo na makatulong sana para ma-resolve yung isa sa pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan sa kasalukuyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga boss. Pero ito ngayon mga boss, dismayado. Maraming dismayado.